Magandang araw, ka-coffee. Masaya po ang Pilipinas ngayon dahil arestado na po si Rodante Marcoleta. Ilan yan? Pangatlong senador na nabulilyaso ka-coffee sunod kay Bato at kay Jinggoy Estrada. Matapos po yang mag-issue ng warrant of arrest, ang Sandigan Bayan kay Marcoleta, kay Mike Defensor at iba pa po nilang mga kasama na allegedly mga plunderer po yan, ha? Naku po, ang bigat na kaso po ito, wala pong piyansa kaya mabubulok po muna sila sa kulungan. Mike Defensor, sige, ilabas mo yung tapang mo. Ito, hindi tayo nagkamali, no? Sinabi ko to, previous videos ko, hindi talaga magtatago si Marcoleta. Hindi niya gagayahin si Bato na isang pugante, no? Haharapin niya yan. Nasa kustodiya na po siya ngayon ng Sandigan Bayan. Sabi ng abogado, sumuko. Hindi na aresto. Magkaiba kasi yung term na yung ka-coffee. Kapag sinabi mong arestado, pinuntahan ka ng opisyal sa residence mo o kung saan man yan o sa Senado at doon ka inaresto. Medyo nakakahiya po yan. Kapag sumuko, medyo may pride po na dating yan eh. O, di ba? Hindi ko tinataguan yung batas, etc. Ganito yung nangyari. Ngayong araw, this morning ha, meron po talagang hearing sa Sandigan Bayan. Meron pong motion to quash. Natatandaan nyo yung motion to quash na yan? Itong sila Marcoleta at itong sila Defensor. Yung motion to quash na yan, gamit na gamit ni Harry Roque yan. Ang ibig sabihin lang po niyan, gusto nilang ipabasura yung kasong plunder laban sa kanila. Just why they had this motion to quash. Kaya nasa Sandigan Bayan talaga sila. And then, sumunod na po yung mga taga-CIDG, mga arresting officers, kaya hindi na po nakalabas. Itong si Marcoleta. Anyway, ako naman naniniwala naman ako 100% hindi yan susuko. Regardless kung nasa loob siya o nasa loob. Hindi yan magtatago. Regardless, nasa loob man yan o nasa labas, hindi talaga magtatago yan. Kasi baka sinabihan nyo, naging tricky na naman yung Sandigan Bayan dyan, na parang nagkaroon lang ng kunya-kunyaring hearing. Actually, totoong hearing naman. And then, eventually, dun din pala arestoin or apparently, inaresto din naman doon. So, baka isipin nyo, tricky na naman ang ginawa o naisahan na naman sila Marcoleta. Pero parang ganoon na rin. Yung mga circumstances na yan, nag-add on lang yan doon sa mga pangyayari, no, o existing. Hindi rin tayo nagkamali. Pakalawa na to, ang galing mo naman ka-coffee. Hindi. Pinagbabatayan lang natin yung mga previous movements ng Sandigan Bayan. Ganoon din po yung kay Jinggoy. Napakabilis po kumilos ng kay Jinggoy Estrada nung nasampahan po yan ng kasong plunder. Kasi kapag inakyat na po yung kaso, just a brief background lang po, no? Kapag umakyat na po yung kaso sa korte o umakyat na po yan sa Sandigan Bayan, in this case yung kaso nila Marcoleta, matibay-tibay na po yan sa ombudsman. Kumbaga, lumusot na yan sa preliminary investigation sa ombudsman and yung probability na talagang ginawa ng mga taong ito, yung krimen na yan, established na po yan. Kaya pag ipasa mo yan sa korte o ipasa mo yan halimbawa sa Sandigan Bayan, mabilis na pong ma-identify o matutukoy nila yung probable cause. Kasi, kumbaga, nasala na yan, na-filter na yan sa ombudsman level pa lang or in other cases, sa DOJ level pa lang. Nasala na po yan. Diba? Kaya naging mabilis po yung aksyon ng Sandigan Bayan. I remember, yung kay Jinggoy Estrada noon, May 25 yun eh. May 25 ng hapon, final po ng ombudsman yung kaso sa Sandigan Bayan. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Meron ng warrant of arrest. So, in a week, nagkaroon agad ng warrant of arrest. Ganon din po itong kay Boying Rimulya at kay ombudsman. Kasi in-announce po ni Boying Rimulya last week, anong araw po yan? Friday po na file yan. Pero as early as Monday, ka-coffee, nag-anunsyo na po sila na sasampa nila ng kaso. Ang assumption natin dyan, nakaredy na po yung mga isasampa nila. Just why they conducted a rally, di ba? Itong Iglesia ni Cristo, nag-rally sila. So, kumbaga hinug na. At ayan na nga po yung nangyari dito kay Marcoleta. And good thing, ang dami nakukulong sa sinasabi nilang weak na president na si PBBM. Tara ba? Hindi ko sinasabi na si BBM ang may kagagawa ng lahat ng ito, no? Definitely hindi yan totoo, no? Pero syempre, hindi mawawala sa isip natin, isipin mo, itong kampon ni Duterte, to kampon ni Digong na napakaingay, sila nagsimula ng lahat ng ito eh. Ang tingin ninyo sa presidente, weak. Kaya na-imagine ko yung mukha ni Harry Roque eh. Si Harry Roque, sila yung humahalakhak na weak daw po sa presidente. Kasi yun ang sinabi ni Tatay Diggs. Weak ang presidente, weak na si PBBM, etc. Isipin mo ha, yung binuli ninyo na weak na presidente, marami sa side ninyo na ipakulong.
at naipakulong dahil meron pala talaga mga existing kaso, hinanap na kalkal yung mga ebidensya. Hindi na ipakulong gaya ng ginawa ni Digong na nag-fabricate kung ano-anong ginawang mga ebidensya para idiin lang si Laila de Lima. Two separate things and two different things. One, yung kay Digong, sige na ipakulong si Laila de Lima dahil kaaway nila eh. Yun yung totoong political persecution. Gagawan mo ng mga peking ebidensya para ipakulong. Ito kay PBBM, na ipakukulong yung kanyang mga kaaway, of course, nadyan din po, na ipakulong din po yung mga kaibigan na niya, pero yung mga ebidensya hindi gawa-gawa. Dahil yung mga ebidensya, nakikita, in reality, inaamin ng mga mismong accused. Halimbawa, si Marcoleta. Yes, kaaway siya sa politika, hindi sila magkasundo. Diba? Kritiko si Marcoleta, na ipakulong si Marcoleta na sinasabi ninyong weak leader na hindi nagfa-fabricate ang presidente ng ebidensya. Dahil mismong si Marcoleta ang umamin mismo. Sa TV program dyan sa Net25, inamin niya mismo na tumatanggap siya ng donasyon at ng regalo habang siya pa ay kongresista, which is a clear violation sa existing laws natin. And even sa Presidential Decree number 46, panahon pa ni Marcos Sr., na kapag opisyal ka ng gobyerno, hindi ka pwedeng tumanggap ng regalo, gifts, donation, or whatever sa kahit na anong okasyon. At inamin mismo ni Marcoleta. Kala niya dahil senador na siya ngayon, absuelto na siya, etc. Di ba? Lumakas ang loob eh. No, I'm the Senator of the Republic of the Philippines. I have this immunity and you cannot sue me. You cannot file a case against me, etc. etc. Excuse me. Pero di nila alam, excuse me 75 million pala. Actually, minimum pa yan. Yan lang po yung recorded, 75 million. Mas marami pa po pala. And series of activities yan. Kasi ilan dyan sa mga merits para masabing plunder. Number one, dapat 50 million pesos. Yung nakulimbat na pera o nakuhang pera, regardless kung galing sa private individual yan o galing yan sa gobyerno. So, pasok agad doon sa threshold. Kasi 75 million. Isa pang indicator na plunder po yan, series of activities. Hindi lang po isang beses ginawa ni Marcoleta, di ba? Ilan yan? 3 beses, 3 tao. Yung recorded lang ha, may mga tax records pa yan. Diba? Yun yung punto ko. Yung weak na sinasabi ninyo na ipakukulong itong mga damuho na ito na makasalanan din pala. O si Mike Defensor, tingnan mo, dawit siya dyan sa plunder. Plus, meron pang kaso sa kanyang NBI. Nabulgar din yung bahay antutan niya. Diba? Diyan sa Ortigas, yung Chicago na yan, yung hotel na yan na nagko-connect pala doon kung saan binubugaw yung kababaihan. O, madumi pala. Nagkakalabasan tuloy yung mga kaso ninyo. O ilan lang yan. O si Kibuloy, natalamak din po yung kalokohan, napakulong. Marami pa pong iba. Saan kayo ngayon? Sabi niyo weak ang presidente. Anyari sa weak? Nasaan kayo ngayon? Nasa kulungan kayo. Oh, yan ang mahirap eh. In-underestimate ninyo ang presidente. Porket ba hindi pala mura ang presidente? Porket ba tahimik ang presidente? Porket ba hindi ba sagulero? Hindi ba violente ang presidente? Weak na ang tingin ninyo? Tingnan nyo yung weak leader ninyo. Kaya natatawa na lang ako talaga pag naiisip ko yung mukha ni Harry Roque. Nai-imagine ko si Harry Roque na galit sa presidente dahil pinagkukulog na pinagkukulog na yung kanilang kampon. Weak pa ha? O si Harry Roque mismo. Exhibit A natin yan si Harry Roque. O, yung pangakamkam niya ng lupain sa kung saan-saan. Allegedly dyan sa Bataan ni Marami. O, asa siya ngayon? Nagtatago din siya ngayon. Malaya ba siya? Hindi siya malaya. Trillionaire siya, billionaire siya, nagtatago siya. Wala siyang freedom. Kala ko ba weak ang presidente? Di ba? Sino ngayon ang weak? Di kayo ngayon ang weak. Anyway, sige, ano pong nangyayari ngayon? Headline tayo, ito, nasa Philippine Star. Basahin ko na lang sa inyo, no? Breaking! Senator Rodante Marcoleta was arrested. Okay ha, yung term ha, hindi sumuko ha. Was arrested on Monday, pero na-explain ko na sa inyo kanina, no? Nandyan talaga siya sa Sandigan Bayan, kaya naging mas mabilis po ang pag-aresto. Kasi, just to give an overview, no? Kapag inaresto ka, mapasahan ka ng Miranda rights. You're arrested under this crime, etc. You have the right, etc. to seek counsel. If wala kang abogado, the government can provide through public attorney's office. You have the right to remain silent, etc. Yan po yung tinatawag natin na tawag natin dyan. Binabasa po yan sa mga na-aresto. So, kung hindi siya inaresto, paano siya mababasahan yan? Kung hindi siya na-aresto at hindi siya binasahan ng ganyang karapatan na yan, mali yung pag-aresto sa kanya. So, na-aresto talaga yan. Kahit anong pabango pa ang gawin ni, di ba?
Pababanguhin pa nila, hindi yan sumuko. Hindi yan naaresto kundi sumuko yan. Kahit anong pabango pa ang gawin nila dyan, hindi nyo maikukubli na aresto na po talaga siya. Di ba? Oh. Teka. Naka-lockdown daw ngayon sa Sandigan Bayan. Ito. Teka, tapusin ko lang ito. Senator Rodante Marcolesa was arrested on Monday after the Sandigan Bayan issued a warrant for his arrest in connection with a plunder case involving 75 million pesos he allegedly received during the 2025 elections. Another breaking news, Sandigan Bayan is currently on lockdown. Yan ang nga sinasabi natin eh. Sinong lumusob na naman dyan? INC, malapit lang kayo dyan. May rally na naman kayo dyan sa Sandigan Bayan. Ilang kembot lang yan mula sa central office ninyo. Naka-lockdown daw po kayo ng Sandigan Bayan. Security officers tighten access following the issuance of arrest warrant against Senator Marcoleta. They say the measure is being enforced for safety reason. So what will happen, Ka-Coffee? What will happen today? No? Very critical po yung araw na yun ngayon dahil first day po ng impeachment trial ni Sara Duterte. Si Marcoleta, supposedly isa po siya sa senator judges. Dahil non-bailable po yan, definitely hindi siya makaka-attend. So 21 lang po yung ating senator judges today. Expected natin 21 if all the senators will be present, no? 21 lang po yan. So, INC, may rally ba? Sabi nila meron. May nabasa ako, meron daw silang malakihang rally. May malakihang rally pa pala. Kasi yung ginawa daw nila ng Lunes, Martes, Miyerkules, ano lang daw yan, teaser lang daw po yan. Mic test lang daw po yan. Kumbaga, ano lang yan, patikim lang daw po yan. May isa pa raw pong kilos protesta, etc. You have to remember, hindi porkit kapatid ninyo yan, hindi porkit kasama ninyo yan sa pananampalataya, i-absuelto na siya sa pagka-aresto. Hindi po ganun. Kasi, kung yan din naman ang prinsipyo, gawa na ako ng gawa ng krimi dahil kapatid naman ako, hindi ako pwedeng kasuhan. Hindi ganun yun. Kaya nga tayo may batas, may korte tayo, may due process tayo, it was guaranteed by the government, may due process tayo. Doon ni Marcoleta pagtanggol ka niya sarili. Huwag sa rally kasi nakakaabala kayo. Nakakaperwisyo lang po kayo. O siya, i-komento po ang inyong opinion, reaction. Marami pong mangyayari ngayong araw. Hindi ako alis ng bahay ngayon. Nakafocus po ako ngayon sa impeachment, no? Para ma-explain natin kung ano mga nangyayari sa Pilipinas. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow para updated kayo sa latest ganap. YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.